Tinanggalan na ng deputation at police power ng National Police Commission si Daraga Mayor Carlwin Baldo. Narito ang report ni Mai Bermudez. Ipinag-utos na ng National Police Commission o NAPOLCOM na tanggalan ng deputation at suspendihin ang police power ni Daraga Albay Mayor Carlwin Baldo. Sa bisa ng resolusyong inilabas ng NAPOLCOM Anbank na may petsang Enero 7, 2019, inaprubahan ang pagbawi ng deputation ni Mayor Baldo na itinuturong principal suspect sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman at Executive Officer Attorney Rogelio T. Casurao, nilabag ni Mayor Baldo ang 3 sa 4 na pamantayan ng pagtataglay ng naturang kapangyarihan. Kabilang dito ang pang-aabuso sa kapangyarihan, pagbibigay suporta sa mga kriminal at paglahok sa mga gawaing maglalagay sa alanganin sa pambansang seguridad at peace and order. Umabuso umano si Baldo sa kapangyarihan nang kumuha ito ng confidential staff na gumagamit ng peking pangalan na isang paglabag sa rules and regulation. Gayon din ang paggamit ng private armed group sa gun for hire syndicate ay malinaw na pagbibigay suporta sa mga kriminal. Overall supervision doon sa PNP. So dahil nawala na siya ng administrative control and operational supervision, hindi na siya pwede mag-direct, hindi niya na pwedeng sabihan, utusan yung PNP. And nawala na rin even yung authority niya magbigay ng disiplina na binibigay ho ng NAPOLCOM sa kanya bilang mayor. At pangalawa pati yung authority niyang pumili ng chief of police. Samantalang ipinagpatuloy ng kampo ni Congressman Batocabe ang pamimigay ng gift pack sa mga residente ng ilang barangay sa Daraga Albay. Naudlot ito matapos mapas lang si Congressman Batocabe, subalit mas marami ang mga pulis na nagbabantay sa pagkakataong ito. Legacy niya ito ni Congressman Rodel. Legacy niya na masaya yung mga taga-Daraga. Lalong-lalo na yung mga senior citizen at mga may kapansanan. Ayon kay Joe Espinas, ang running mate ni Batocabe sa 2019 elections, may napili na ang pamilya Batocabe kung sino ang ipapalit sa pagtakbo bilang alkalde ng Daraga pero hindi pa nila ito maaaring sabihin sa ngayon. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Daraga Albay. Hawak na ng Philippine National Police o PNP ang isa sa mga suspect sa pagpapasabog sa South Seas Mall sa Cotabato noong December 31 na ikinasawi ng 2 at ikinasugat ng 34 na iba pa. Ayon kay Police Regional Office 12, Director Police Chief Superintendent Eliseo Rasco, isuko na ng kanyang mga kamag-anak si Salipudin Pasandalan noong linggo matapos na makita ang litrato nito sa TV na ipinakalat ng PNP. Gayunman, ayaw pang magsalita ni Pasandalan at lagi nitong kasama ang kanyang 2 abogado. Kumpiyansa ang mga pulis na matibay ang kanilang ebidensya laban dito base sa kuha ng CCTV ng mall kung saan nakita ang paglalagay nila ng bomba sa 2nd floor ng gusali. Kabilang sa mga anggulong kanilang tinitingnan ay ang paghihiganti ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF dahil sa umunoy namatay ang nakababatang kapatid ni Pasandalan sa isang military operation noong December 27. Tinitingnan din nila ang mga anggulong intense political rivalry, partisipasyon ng Daula Islamiyah Group dahil sa uri ng mga bombang ginamit at ang extortion sa South Seas Mall. Samantala, arestado ng pinagsanib na bypass operation ng PIDEA Caraga at Habonga PNP ang isang high-value drug personality. Higit sa 20,000 pisong halaga ng shabu nakuha sa suspect. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octobre, live. Payong ito, Raymond. Yes, Freeman, napasaka na ang kasong paglapas sa Section 5 o Section 11 ilalom sa Republic Act 9165 kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa 24 anyos nga drug suspect nga si Ernison Sanguay. Freeman, kinihuman ang ipahigayong inquest proceeding gahapon sa Agusan del Norte Provincial Prosecutor's Office. Sumala sa Philippine Drug Enforcement Agency si Sanguay kansang lakip sa mga high-value drug personality sa rehiyong Caraga. 17 pa, nasa listahan na siya. During our investigation, hindi rin siya kasama dun sa mga nag-surrender or hindi rin siya natukhang ng PNP. He's not only involved in illegal drug activities but
meron din kami information na nakuha na allegedly he is also into yung pagnanakaw ng mga activities and also yung mga extortion, no? Nadakpan ang suspect na itong Lunes sa buntag sa gipahigayong buy-bust operation sa PIDEA o PNP sa barangay Magsaysay, Habonga, Agusan del Norte. Nakuha kang sangguway ang 3 ka sachet sa gituhang shabu nga mitimbang 3 ka gramo. Nagkantidad kini og kapin 20,000 pesos. Wala pa sab naghatag og pahayag sa media ang maong suspect nga nasa kustudiya karon sa PIDEA Regional Office 13. Frima samtang pahugton pa sa PIDEA ang ilang anti-drug operation sa Habonga aron madakpan pa ang uban pang drug personality sa lugar. Continuous pa rin yung ating intelligence build-up sa mga iba pang mga involved dyan sa Habonga dahil meron pa rin tayong minamanmanan dyan. Kung ka ng latest Frima, gikan diri sa Butuan City, balik sa imo. Daghang salamat, Raymond. Oktubre, nagulat mula sa Butuan City. Sa iba pang balita, hindi pinaboran ng Comelec Bank ang petisyon ng 2 barangay sa Zamboanga City na gustong sumama sa plebisito ng Bangsamoro Organic Law o BOL. Sa ngayon, 2 ibang petisyon pa mula sa lungsod ang naghihintay ng desisyon ng Comelec. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Buenas tardes, Dante. Yes, buenas tardes, Frima. Alegre el gobierno local del ciudad de Zamboanga que no hay a favor el Comelec in Bank con la 2 petición de la 2 barangay que queriman junto o sigue con el plebiscito del Bangsamoro Organic Law o BOL este enero 21. Semejante denied el petición del barangay Landangua y barangay Busay. Base con la decisión ya asesale el Comelec, no hay bastante basihan en los mencionados barangay que contiguous o adjacent na maskin ko sa lugar na ARMM. Now, the omnibus resolution denied the petitions for lack of merit, and for purposes of Barangay Landangua, the reason was there is no sufficient proof on record that Barangay Landangua, Zamboanga City is contiguous or adjacent to Barangay Langil, Tuburan, Basilan. Mientras espera pa también con la decisión del 2 petición desde la barangay Arena Blanco y Kawit. Así con la ciudad ya dura el decisión de este por causa ya pasapan na Comelec local la petición después envía na oficina nacional. Además, positivo siempre el ciudad que hindi man soporta con el magapetisyon por causa no hay sigun alcanza el 10% firma como voto para man qualifica. Personally, I expect that it will also be dismissed or denied because I understand sa threshold ng 10% pa lang hindi na rin na-meet. So formality na lang yung denial and dismissal of the petition. Mientras tanto, espera pa el mandato prepara ya el mandato Oficina Regional del Policía 9 del Seguridad con el plebiscito este mes. Because meron plebiscito dito because of some petitions and of course surely in Isabela City which is under the supervision of control and supervision of PRO9. Esa es la reciente noticia desde aquí en la ciudad de Zamboanga. Vera contigo, Frima. Muchas gracias, Dante Amento, nag-uulat mula sa Zamboanga City. Nakaantabay ang UNTV Rescue at iba't ibang rescue group sa mga kababayan nating hihingi ng tulong sa traslasyon sa Quiapo, Maynila. At mula sa Quiapo may report si Mon Hoxon live. Yes, Mon? Yes, magandang umaga. Hindi pa nga nangangalahati ang araw pero daan-daan ng mga pasyente ang natulungan ng iba't ibang mga rescue groups na nandito sa Quiapo ngayong araw. Sa unang oras pa lamang ng translasyon ay umabot na sa mahigit 400 tao ang napaulat na nasaktan at nasugatan sa prosesyon. Sa tweet ng Philippine Red Cross, umabot na sa 478 ang mga pasyente nila. Karamihan ay nakaranas ng hirap sa paghinga, mataas na blood pressure, nasugatan, nagkaroon ng mga galos at hinimatay. May ilan na ring isinugod sa pinakamalapit na ospital upang magamot.
Tuloy-tuloy rin ang dumadating ng mga pasyente sa iba't ibang mga first aid station ng mga rescue groups. Sa pwesto naman ng UNTV Rescue, umabot na sa 160 ang mga natulungan ng mga kababayan natin. Madaling araw pa, nakapwesto na dito sa Quiapo ang rescue team upang magbigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Nang magsimulang uminit ang panahon, unti-unti na ring dumami ang mga nagpapacheck ng kanilang blood pressure sa ating first aid station. Marami rin ang nahihilo at humihingi ng gamot. Pinagpapahinga muna pansamantala ng ating mga rescuers ang mga nahihilo at may mataas sa presyon upang makabawi ng lakas. Mabuti lamang at wala pang sinusugod na malalang kaso ng mga nasugatan dito sa first aid station ng UNTV Rescue. Pero nung nakarang taon, marami rin na nasugatan sa paa dahil sa mga debotong naglalakad na nakayapak sa kalsada. Pinapayuhan rin ng ating mga kababayan na huwag kalimutang magdala ng tubig upang makaiwas sa heat stroke. At maganda rin na mayroong pananggalang sa init ng araw upang maiwasan na mahilo dahil sa init. Hanggang bukas sa madaling araw ay magbabantay ang UNTV Rescue dito sa Quiapo at maging iba't ibang rescue groups upang matulungan itong ating mga kababayan na mangangailangan ng tulong. Noong nakaraang taon, marami rin ang mga nasugatan at nangangailangan ng first aid. Kaya naman yung mga rescue groups ay handang-handa dito sa buong palibot ng Quiapo upang matulungan ang mga mangangailangan. Yun ang latest mula dito sa Quiapo. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Mon Maraming Hocson. salamat. Maraming salamat, Mon Hocson Live na nag-uulat mula sa Quiapo. Nananatiling ligtas sa African swine fever ang mga karneng baboy na ibinebenta sa merkado. Ito ang sinuguro ng National Meat Inspection Service. Mula sa Quezon City, nasa telepono si Asher Cadapan Jr. para sa detalye ng balita. Go ahead, Asher. Yes, Flor, nagdulot ng pangamba sa mga meat consumers ang pamimili ng karneng baboy sa merkado matapos ang outbreak ng African Swine Fever or ASF sa ibang bansa. Bagamat hindi nakakahawa sa taong African Swine Fever, maaari itong magdulot ng pagkamatay ng maraming baboy at magresulta sa malaking pagkalugi sa ekonomiya ayon sa Bureau of Animal Industry. Ayon naman sa National Meat Inspection Service o NMIS, 75% ng supply ng karneng baboy ay mula sa mga local hog raisers at 5% lang ang iniaangkat mula sa ibang bansa. Bunsod nito, ipinatigil na ang importasyon ng mga karneng baboy sa mga bansang apektado ng epidemya at nananatiling walang kaso ng African Swine Fever sa bansa. Gayunpaman, patuloy pa rin ang regular na inspeksyon ng NMIS sa mga pamilihan upang tiyakin na ligtas, partikular sa naturang kontaminasyon ang mga karneng baboy. Nais ipanatag ng ahensya ang publiko na ligtas kainin ang mga karneng baboy sa kabila ng epidemya sa ibang bansa. Kaninang madaling araw, nagsagawa ng surprise inspection ng mga tauhan ng NMIS sa Pasig City Mega Market. Sa ating mga consuming public, wala po tayong dapat na ikabahala base doon sa kumakalat na balita tungkol doon sa sinasabing African Swine Fever. Ang ginagawa po ng National Meat Inspection Service, katuwang po ng ating mga lokal na pamahalaan, ay patuloy po nagmamanman dito sa mga palengke para masiguro natin na yung binibenta karne ay safe. Flor, maging ang mga meat retailers ay nag-iingat sa paglaganap ng African Swine Fever sa bansa at hindi naman nila nagbago ang bilang ng mga mamimili ng karneng baboy sa kabila ng banta ng ASF. Ang mga meat inspection sa amin, araw-araw nag-inspect. Kada madaling araw. Bumababa pa lang ang baboy dito, ang mga meat inspector andyan na, nakabantay na. Walang nakakalusot sa amin. Ayon naman sa ilang mamimili, nag-iingat ang mga ito partikular sa pamimili ng mga karneng baboy matapos mabalitaan ng naturang epidemya. Siyempre, malay mo baka mamaya may dalang mga sakit yun. Titingnan ko yung binibili ko kung talagang kung talagang sariwa yun at saka hindi frozen. Bumibili pa rin pero tinitingnan po yung ng baboy. Nagtatanong dito sa nagtitinda na kung ano ba yung baboy nila, safe ba. Siyempre nakakatakot yun sa mga mamimili. Flor, hinihikayat ang publiko na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang irregularidad, partikular sa pagbebenta ng mga karneng baboy sa bansa. Maaaring idulog ang ganitong mga kaso sa National Meat Inspection Service sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang landline number na 02-924-7980 o cellphone number na 0917-836-7009. Flor? Maraming salamat sa iyo, Asher Cadapan Jr. Nagulat mula sa Quezon City.